Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, magandang araw sa inyong lahat. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoong Diyos na muli tayong nagkakasama sa espesyal na sandaling ito ng panalangin at pagsamba. Bago tayo magsimula, nais ko kayong anyayahan na mag-subscribe sa aming channel upang hindi kayo makaligtaan ng mga susunod pang mga panalangin at mga mensahe ng pag-asa mula sa Panginoon. Mangyaring pindutin din ang like button at ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na nangangailangan ng panalangin at espiritual na lakas. Sa pamamagitan ng inyong pagbabahagi, tayo ay magiging instrumento upang makarating ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos sa mas maraming tao. Ngayong araw, ang ating tema ay tungkol sa himala ng panalangin at kung paano ang buhay natin ay maaaring mabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Sa mundo na puno ng problema, sakit at pagsubok, kailangan nating magtiwala na ang Diyos ay mayroong kapangyarihang magbago ng ating mga sitwasyon. Ang panalangin ay hindi lamang simpleng pagsasalita sa Diyos, kundi ito ay isang malalim na pakikipag-ugnayan sa Kanya, kung saan tayo ay nagiging bukas sa Kanyang biyaya at kapangyarihan. Sa panalangin na ito, sama-sama nating ipagdarasal ang pagpapagaling, ang kalayaan mula sa mga problema, ang kapayapaan ng ating mga pamilya, at ang tunay na pagbabago ng ating mga buhay. Kaya ngayon, aking hinihikayat kayong magsara ng inyong mga mata, magpatahimik ng inyong mga puso, at magbukas sa presensya ng banal na Espiritu. Magsimula tayong manalangin ng may buong pananampalataya at pagtitiwala na ang Panginoon ay nakikinig at tutugon sa ating mga kahilingan. Handa na ba kayong makatagpo ang Diyos sa panalangin ito? Magsimula na tayo. Mahal naming Panginoong Hesukristo, sa oras na ito ng panalangin at pagsamba, kami ay lumalapit sa iyong banal na presensya na may pusong mapagpakumbaba at espiritong uhaw sa iyong awa. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng mga himala, ang Panginoon ng lahat ng nilikha, ang Alpha at Omega, ang simula at wakas ng lahat ng bagay. Sa iyong walang hanggang pag-ibig, ikaw ay bumaba mula sa kalangitan upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kadiliman ng kasalanan. Nais naming ipahayag sa harapan ng iyong trono ng biyaya na kami ay mga makasalanan na nangangailangan ng iyong habag at kapatawaran. Panginoon, alam naming ang aming mga kahinaan ay marami at ang aming mga pagkakamali ay walang bilang, ngunit naniniwala kami na ang iyong awa ay higit pa sa aming mga kasalanan. Kaya naman, sa panalangin ito, kami ay humaharap sa iyo na may buong pagtitiwala na maririnig mo ang aming mga dalangin at tutugon sa aming mga panalangin ayon sa iyong banal na kalooban. Diyos na makapangyarihan, kami ay narito upang ipagdasal ang pagbabago ng aming mga buhay sa pamamagitan ng iyong banal na kapangyarihan. Alam naming hindi kami karapat-dapat sa iyong mga pagpapala, ngunit dahil sa iyong walang kondisyong pag-ibig, ikaw ay patuloy na nag-aalok ng pagkakataon upang kami ay magbago at manumbalik sa landas ng katuwiran. Panginoon, maraming beses na kaming naliligaw sa daan ng kasamaan. Maraming beses na ang aming mga puso ay naging matigas at walang pakialam sa iyong tinig. Ngunit ngayon, sa sandaling ito, kami ay bumabalik sa iyo na may pagsisising totoo at pagnanais na mabuhay ayon sa iyong mga kautusan. Hinihiling namin na ikaw ay magpakita ng iyong himala sa aming mga buhay, na gaya ng mga himala na ginawa mo noong unang panahon, upang ang aming pananampalataya ay lumago at ang aming mga kaluluwa ay maligtas. Poong may kapal, natatandaan namin ang mga salita ng iyong banal na kasulatan na nagsasabing walang imposible sa Diyos. Ang mga salitang ito ay nagbibigay sa amin ng pag-asa at lakas ng loob na humarap sa mga hamon ng buhay. Sa mundo na puno ng kawalan ng katiyakan, sakit, hirap at pagdurusa, kami ay nakakahanap ng kapanatagan sa iyong pangako.
na ikaw ay laging kasama namin hanggang sa wakas ng panahon. Panginoon, sa mga sandaling ang aming mga problema ay tila napakalaki at hindi na kayang solusyonan, ikaw ay dumating at nagpapakita ng iyong kapangyarihan upang palayain kami mula sa aming mga tanikala. Kaya naman, hinihiling namin sa iyo ngayon na gawing himala ang aming mga panalangin na ang mga imposible sa tao ay maging posible sa Diyos. Gawin mo kaming mga instrumento ng iyong biyaya sa mundo upang sa pamamagitan ng aming mga buhay, ang iyong pangalan ay maluwalhati. Ama naming mahal sa langit, kami ay nanalangin para sa pagpapagaling ng aming mga katawan at espiritu. Marami sa amin ay dumaranas ng iba't ibang uri ng karamdaman at sakit na pumipigil sa amin na mabuhay ng ganap at masaya. May mga kapatid namin na naghihirap sa malubhang sakit. May mga kaibigang nakaratay sa mga ospital. At may mga pamilya na nababalisa dahil sa kalusugan ng kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, ikaw ang dakilang manggagamot, ang siyang may kapangyarihan na magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Hinihiling namin na ikaw ay magpahid ng iyong kamay ng pagpapagaling sa lahat ng mga may sakit, na gaya ng ginawa mo sa mga bulag, pilay at ketong noong ikaw ay nabubuhay pa sa lupa. Ang iyong pag-ibig ay walang hangganan at ang iyong kapangyarihan ay walang kapantay. Kaya naniniwala kami na ikaw ay makakagawa ng himala sa aming mga buhay. Panginoong Hesukristo, nais din naming ipagdasal ang mga taong nakakaramdam ng kalungkutan, pagkabalisa at walang pag-asa sa buhay. Sa mundo ngayon na puno ng stress at presyon, maraming tao ang naghihirap sa depresyon at iba pang sakit sa isipan at damdamin. May mga kapatid nating gustong sumuko na at walang makitang dahilan upang magpatuloy sa buhay. Panginoon, ikaw ang aming lakas at kanlungan, ang aming sandigan sa oras ng kaguluhan. Hinihiling namin na ikaw ay magpadala ng iyong banal na espiritu upang magbigay ng kapanatagan at kapayapaan sa mga pusong nalulungkot at nababalisa. Hayaan mong maramdaman nila ang iyong presensya at pag-ibig upang malaman nila na hindi sila nag-iisa at may Diyos na nag-aalaga sa kanila. Gawing instrumento kami ng iyong pag-ibig upang kami ay maging sanhi ng kaligayahan at pag-asa sa mga taong nangangailangan. Diyos Ama, kami ay nanalangin din para sa pagkakaisa at kapayapaan ng aming mga pamilya. Alam naming ang pamilya ay pundasyon ng lipunan at kung ang pamilya ay wasak, ang buong lipunan ay wasak din. Maraming pamilya ngayon ang dumaranas ng hidwaan, away at pagkakawatak-watak dahil sa iba't ibang dahilan tulad ng kawalan ng pag-unawa, pagtatanim ng sama ng loob at kawalang ng pagmamahal. Panginoon, ikaw ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan, kaya hinihiling namin na ikaw ay pumasok sa bawat tahanan at magdala ng pagpapagaling at pagsasanib puwersa. Ituwid mo ang mga puso na naging suwail, papagaanin mo ang mga damdaming nabibigatan at pagsamahin mo ang mga pamilyang naghihiwalay. Gawin mong ang bawat tahanan ay maging santuwaryo ng iyong presensya kung saan ang pag-ibig, respeto at pagmamahalan ay nangingibabaw. Makapangyarihang Diyos, kami ay humihingi rin ng tulong para sa aming mga pangangailangan sa buhay, lalo na sa aspeto ng pananalapi at material na pangangailangan. Marami sa amin ay nahihirapan sa kahirapan at kakulangan ng kabuhayan. Hindi makakain ng 3 beses sa isang araw, hindi makapagbayad ng mga utang, at hindi makapag-aral ang mga anak. Panginoon, alam naming ikaw ay hindi nagpapabaya sa iyong mga anak at ikaw ay nangako na bibigyan ng pang-araw-araw na pagkain ang mga umaasa sa iyo. Kaya naman, hinihiling namin na ikaw ay magbukas ng mga pinto ng pagpapala, magpadala ng mga oportunidad para sa trabaho at negosyo at pagpalain ang gawain ng aming mga kamay. Hindi kami humihingi ng kayamanan o yaman ng mundo.
ngunit sapat na upang mabuhay kami ng maayos at makapaglingkod sa iyo ng walang alalahanin sa araw-araw na pangangailangan. Panginoong Hesus, kami ay nanalangin din para sa mga taong nalulunod sa bisyo at masamang gawain. May mga kapatid nating nakakulong sa bisyo ng droga, alak, sugal at iba pang masamang gawain na sumisira sa kanilang buhay at sa buhay ng kanilang mga pamilya. Ang mga taong ito ay nangangailangan ng iyong kapangyarihan upang sila ay makalaya mula sa mga tanikala ng kasalanan. Panginoon, ikaw ay dumating upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag at ang pagpapagaling sa mga may sugat. Kaya hinihiling namin na ikaw ay gumawa ng himala sa kanilang mga buhay. Palayain sila mula sa pagkakaalipin ng kasalanan at bigyan sila ng bagong buhay at bagong pag-asa. Gawin mong sila ay maging mga testigo ng iyong kapangyarihan na nagbabago ng buhay upang sa pamamagitan nila marami pang iba ang makakakilala sa iyo. Mahal naming Panginoon, hinihiling din namin na ikaw ay magbigay ng karunungan at patnubay sa mga namumuno sa aming bansa at sa buong mundo. Ang mga lider na ito ay may malaking responsibilidad sa kanilang mga kamay at ang kanilang mga desisyon ay nakakaapekto sa buhay ng milyon-milyong tao. Kaya naman, hinihiling namin na ikaw ay gabayan sila sa paggawa ng mga desisyong makatarungan, matuwid at nakatutulong sa kabutihan ng lahat. Alisin mo sa kanilang mga puso ang pagkamakasarili, corruption at pagsasamantala sa kapangyarihan. Sa halip, punan mo sila ng pagmamahal sa kapwa, integridad at pagnanais na maglingkod sa bayan ng tapat. Panginoon, kung ang mga namumuno ay matuwid, ang buong bayan ay magpapala. Kaya aming ipinanalangin na gawin mong ang aming mga lider ay maging mga instrumento ng iyong kalooban. Diyos na makapangyarihan, kami ay nanalangin din para sa mga kabataan na siyang pag-asa ng aming bayan. Sa panahon ngayon na puno ng tukso at panganib, maraming kabataan ang naliligaw sa tamang landas at napapasama sa masamang impluensya ng lipunan. May mga kabataang nalulong sa teknolohiya, nahuhumaling sa walang kabuluhang bagay at nawawalan ng direksyon sa buhay. Panginoon, ikaw ay nag-alok ng landas ng buhay, kaya hinihiling namin na ikaw ay gabayan ang mga kabataan upang makahanap sila ng kanilang tunay na layunin at bokasyon sa buhay. Bigyan mo sila ng lakas ng loob na tumayo para sa katotohanan at kabutihan, kahit na sila ay salungat sa uso at kultura ng mundo. Gawin mong ang kanilang mga puso ay maging bukas sa iyong tinig, upang sila ay lumaki bilang mga taong may takot sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Ama naming mahal, kami ay nanalangin din para sa lahat ng mga naglilingkod sa simbahan, ang mga pari, madre, obispo, at lahat ng mga taong nakatuon ang kanilang buhay sa paglilingkod sa iyo. Ang mga taong ito ay nag-aalay ng kanilang buong buhay upang ipangaral ang iyong salita at maglingkod sa iyong mga anak. Ngunit sila rin ay mga tao na may kahinaan at nangangailangan ng iyong biyaya at proteksyon. Kaya hinihiling namin na ikaw ay magbigay sa kanila ng lakas, karunungan at pagmamahal na kailangan nila upang magpatuloy sa kanilang misyon. Protektahan mo sila laban sa mga tukso ng dyablo at sa mga pag-atake ng masasamang espiritu. Gawin mong ang kanilang buhay ay maging tunay na saksi ng iyong presensya upang sa pamamagitan nila, maraming kaluluwa ang maligtas at makakilala sa iyo. Panginoong Hesukristo, kami ay humihingi rin ng kapatawaran para sa lahat ng aming mga kasalanan. Alam naming ang kasalanan ay humahadlang sa aming pakikipag-ugnayan sa iyo, at ito ay sumisira sa aming relasyon sa kapwa. Maraming beses na kami ay nagkasala sa pamamagitan ng aming mga salita, kilos at kaisipan. Maraming beses din na kami ay nagkulang sa pagtupad ng aming mga tungkulin bilang mga Kristiyano. Ngunit Panginoon, naniniwala kami sa iyong walang hanggang awa at kapatawaran.
Ikaw ay namatay sa krus upang burahin ang aming mga kasalanan at bigyan kami ng pagkakataon na magsimula muli. Kaya hinihiling namin na ikaw ay magpatawad sa amin at hugasan kami ng iyong dugo upang kami ay maging dalisay at karapat-dapat na tumayo sa iyong harapan. Tulungan mo kami na iwasan ang kasalanan at mamuhay ng banal ayon sa iyong kalooban. Mahal naming Diyos, kami ay nanalangin din para sa mga kaluluwa sa purgatorio na mga kapatid nating namatay na at naghihintay ng kanilang paglilinis bago makapasok sa langit. Ang mga kaluluwa na ito ay nangangailangan ng aming mga panalangin at pakikiisa upang mabilis silang makalaya at makasama na kayo sa walang hanggang kaligayahan. Panginoon, sa iyong walang hanggang awa, hinihiling namin na ikaw ay magbigay ng kapanatagan at paglilinis sa kanilang mga kaluluwa. Hayaan mong maramdaman nila ang iyong pag-ibig at habag at dalhin mo sila sa iyong kaharian kung saan walang luha, walang kalungkutan at walang sakit. Kami rin ay nanalangin para sa mga pamilya at mga kaibigan nila na naiwan sa lupa. Nabigyan mo sila ng kapanatagan at pag-asa na makikita nila muli ang kanilang mga mahal sa buhay sa langit. Panginoong makapangyarihan, kami ay nagpapasalamat sa iyo para sa lahat ng mga pagpapala na aming natanggap. Salamat sa buhay na aming tinatamasa, sa pagkain na aming nakakain, sa tahanan na aming tinitirahan at sa mga taong nagmamahal sa amin. Salamat sa mga oportunidad na aming natatanggap, sa mga biyayang hindi namin inaasahan, at sa mga himala na iyong ginagawa sa aming buhay araw-araw. Kahit na maraming pagsubok at hamon sa buhay, kami ay nananatiling nagpapasalamat sapagkat alam naming ang lahat ng ito ay bahagi ng iyong plano para sa aming kabutihan. Tulungan mo kaming maging taong may pusong pasasalamat na hindi nakakalimot na lahat ng aming mayroon ay nagmula sa iyo. Gawin mong ang aming buhay ay maging patuloy na pag-awit ng papuri at pasasalamat sa iyong kadakilaan. Diyos na mahal, sa pagtatapos ng unang bahagi ng aming panalangin, hinihiling namin na ikaw ay manatiling kasama namin sa buong araw na ito at sa mga araw na darating. Huwag mo kaming pabayaan sa aming mga paglalakbay sa buhay at laging gabayan ang aming mga hakbang tungo sa iyong kaharian. Gawin mong ang aming panalangin ay umabot sa iyong trono ng biyaya at sagutin mo ang lahat ng aming mga hiling ayon sa iyong banal na kalooban. Nagtitiwala kami na ikaw ay gumagawa ng himala sa buhay ng mga nananalangin at naniniwala sa iyo. Kaya naman kami ay umaasa at naniniwala na ang mga imposibleng bagay ay magiging posible sa iyong kapangyarihan. Purihin at dakilain ang iyong banal na pangalan magpakailanman. Sa pangalan ni Hesukristo, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Mga minamahal na kapatid, bago tayo magtapos ng ating panalangin ngayong araw, nais kong anyayahan kayong magsama sa akin upang magpasalamat sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Ama namin at ng Aba, Ginoong Maria. Magsimula tayo sa pamamagitan ng panalangin itinuro mismo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod ka sa babaing lahat at bukod ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikipanalangin sa amin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel upang makatanggap ng mga bagong panalangin at espiritual na mensahe.
Pindutin ang like button kung ang panalangin ito ay nakatulong at gumaan ng inyong kalooban. At higit sa lahat, nais kong anyayahan kayong mag-iwan ng komento sa ibaba kung mayroon kayong kahilingan sa panalangin o kung mayroon kayong gustong ibahagi na milagre na naranasan ninyo. Isulat ninyo ang inyong mga intensyon, ang inyong mga pangangailangan at ang mga bagay na nais ninyong ipagdasal. Ako ay personal na magdarasal para sa bawat isa sa inyo at hihilingin sa Diyos na gumawa ng himala sa inyong mga buhay. Huwag kayong matakot na ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan, pamilya at mga taong nangangailangan ng panalangin. Sa pamamagitan ng pagbabahagi, kayo ay nagiging instrumento ng Diyos upang magdala ng pag-asa at pagpapala sa iba. Tandaan, ang Diyos ay gumagawa ng mga himala sa buhay ng mga naniniwala at nanalangin. Magtiwala lamang at maniwala at makikita ninyo ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa inyong buhay. Naway ang pagpapala ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ay sumainyo at sa inyong mga pamilya ngayon at magpakailanman hanggang sa muli nating pagkikita. Amen?